Isang matandang ama na si Don Eduardo, 67 anyos, ang nag-iisa na naninirahan sa malaking bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Sa loob ng 12 taon, ang kanyang study room ay laging nakakandado. Ang kombinasyon, ang birthday ng kanyang namayapang asawa na si Beatriz, Abril 9, 1961. Lahat ng mahahalagang papeles, ang trust fund, ang bahay at ang kinabukasan ng kanyang anak na si Miguel ay nakatago roon. Tahimik at maingat si Don Eduardo. Matapos mawala ang kanyang asawa, ang tanging misyon niya ay protektahan ang anak mula sa mundong puno ng tukso. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Nang malaman niyang ang bagong manugang na si Serena, ang babaeng laging nakangiti ng matamis at puno ng mga tanong tungkol sa pera at kinabukasan, ay pumasok sa study room na iyon gamit ang duplicate key, parang kidlat na tumama sa kanyang dibdib, ang takot at disappointment. Ano ang nakita ni Serena sa loob ng silid na iyon? At hanggang saan ang kanyang plano para sa kayamanan ng pamilya? Isang kwento tungkol sa pag-ibig ng isang ama, ang pagkawala ng isang ina, at ang tunay na kahulugan ng tiwala sa pamilya. Sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, nakatayo ang isang malaking bahay na gawa sa kahoy at bato. Doon nakatira si Don Eduardo, isang 67 anyos na amang balo. 12 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang minamahal na asawang si Beatriz. At mula noon, ang kanyang study room ay laging nakakandado. Ang kombinasyon ng lock ay simple pa rin hanggang ngayon. Abril 9, 1961, ang araw ng kapanganakan ni Beatriz. Sa tuwing inilalagay niya ang mga numerong iyon, parang naririnig niya pa rin ang malambing na tawa ng kanyang asawa. Parang nararamdaman niya ang init ng kamay nito sa kanyang balikat. Sa loob ng silid na iyon ay nakatago ang lahat ng pinakamahalaga sa buhay niya. Ang mga papeles ng bahay, ang trust fund, ang mga investment, at higit sa lahat ang kinabukasan ng kanyang anak na si Miguel. Si Don Eduardo ay isang taong maingat. Matapos ang pagkawala ni Beatriz dahil sa cancer, naging misyon na niya ang protektahan ng kanyang anak. Hindi siya masungit, hindi rin siya madamot. Ngunit alam niya kung gaano karupok ang mundo kapag may pera na kasangkot. Kaya naman, ang study room ay nanatiling sagrado. Isang lugar na tanging siya lang ang pwedeng pumasok. Nang magpakasal si Miguel kay Serena, unti-unting nagbago ang lahat. Si Serena ay isang magandang dalaga, laging nakangiti, laging malambing ang pananalita. Ngunit may isang bagay na hindi komportable si Don Eduardo. Sa tuwing pumupunta si Serena sa bahay, ang kanyang mga mata ay parang naglalakbay sa bawat sulok, lalo na sa direksyon ng study room. Parang may hinahanap, parang iniimbentaryo ang lahat. Kaya nang mapansin niyang masyadong nagiging interesado itong sa mga filing cabinet at drawer, gumawa si Don Eduardo ng desisyon. Pinabakuran niya ang pinto ng study room. Naglagay siya ng karagdagang deadbolt sa itaas ng existing lock. At ganap na binago ang susi. Hindi ito dahil sa galit. Hindi rin dahil sa kawalan ng tiwala kay Miguel. Ito ay dahil sa pagmamahal. Isang tahimik na pangako na protektahan ang anak niya sa anumang maaaring mangyari. Sa kanyang edad, alam na ni Don Eduardo na ang pag-ibig ay hindi laging simple. Minsan, ito ay may kasamang mga tanong. Minsan, ito ay may mga nakatagong hangarin. At siya, bilang isang ama, ay handang maging maingat. Kahit na ang kanyang sariling anak ay hindi pa niya lubusang maipaliwanag ang dahilan. Sa likod ng nakakandadong pinto na yon, hindi lamang mga papeles ang nakatago. Nakatago roon ang mga pangarap ni Beatriz para sa kanilang anak. At ang pangako ni Don Eduardo ay gagawin ang lahat para mapanatiling ligtas ang pamilya. Ngunit isang araw, magbabago ang lahat. 3 linggo na ang nakalipas nang magbago ang tahimik na gabi ni Don Eduardo. Nakaupo siya sa kusina ng kanyang malaking bahay sa Quezon City. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Sa labas,
Ang mga ilaw ng subdivision ay unti-unti nang namamatay. Tahimik ang paligid, parang karaniwang gabi lamang. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng anak, si Miguel. "Hello anak," sagot niya ng mahina. Sa kabilang linya narinig niya ang boses ni Miguel, mahina, halos pabulong, parang takot na matagpuan ng may-ari ng bahay. "Dad, may nangyari." Napatigil si Don Eduardo. Inilapag niya ang tasa ng kape sa mesa. Naging seryoso ang kanyang mukha. Alam na niya, kahit hindi pa sinasabi ni Miguel ang lahat, alam na niya kung ano ang susunod. Si Serena, habang nasa doktor ka kanina, pumunta siya sa bahay para mag-water ng halaman. Nakita niya ang spare key sa hook. "Dad, sa tingin ko ginawa niya itong kopya." Sandaling tumahimik si Don Eduardo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpanik. Ngunit sa kanyang dibdib parang may mabigat na bato na biglang nahulog. 12 taon niyang binantayan ang study room na iyon. At ngayon, posibleng may nakapasok na. "Dad, nandyan ka pa ba?" tanong ni Miguel, halatang balisa. "Nandito ako anak," sagot niya ng mahinahon. "Huminga ka ng malalim, manatiling kalmado ka." Sa kanyang isip, mabilis na nag-isip si Don Eduardo. Matagal na niyang inihanda ang sarili para sa sandaling ito. Mula pa nung unang beses niyang makita si Serena, may kakaiba na siyang naramdaman. Ngayon, parang natupad na ang kanyang pangamba. "Mahalaga na huwag niyang malaman na tinawagan mo ako," dagdag niya. "Huwag kang magsalita tungkol dito. Ako na ang bahala." Narinig niya ang mahinang paghinga ni Miguel sa kabilang linya. Ang anak niya ay matalino at mabait. Ngunit sa mga bagay na ito, minsan masyadong mapagtiwala, masyadong umaasa sa mabuti ng tao, katulad ng kanyang ina noon. Sa loob ng maraming taon, si Don Eduardo ay naniniwala na ang pagmamahal ng isang ama ay hindi lamang pagbibigay. Ito rin ay pagprotekta. Kahit na ang proteksyon na iyon ay minsan ay hindi nauunawaan agad ng anak. Nang matapos ang tawag, naiwan siyang nakaupo sa mesa ng kusina. Tinitigan niya ang mga kamay niyang may edad na, ang mga kamay na nagtrabaho ng matagal bilang civil engineer. Ang mga kamay niyakap si Beatrice sa huling mga araw nito at ang mga kamay na handang protektahan ang nag-iisa niyang anak. Hindi siya galit kay Serena. Hindi rin siya galit kay Miguel. Siya ay nababalisa lamang dahil alam niya na ang pera ay maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng magandang pamilya. Sa gabing iyon, bago siya natulog, bumalik siya sa harap ng study room. Hinawakan niya ang pinto na may karagdagang deadbolt at sa kanyang puso muling binigkas ang pangako na ginawa niya kay Beatrice noon. "Protektahan ko si Miguel, anuman ang mangyari." Ngunit sa susunod na araw, kailangan niyang harapin ang sitwasyong ito ng harapan. Habang nakaupo si Don Eduardo sa kanyang study room kinabukasan, bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng unang pagkikita kay Serena. Iyon ay 14 na buwan bago ang kasal ni Miguel. Isang linggo ng hapon, dinala ng anak niya si Serena sa bahay para sa hapunan. Si Miguel ay puno ng saya noon. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa paraang nakikita lamang sa mga lalaking tunay na nahulog sa pag-ibig. "Dad, gusto kong ipakilala si Serena sa'yo," sabi niya ng masaya. "Sigurado akong magugustuhan mo siya." Nang dumating si Serena, agad na napansin ni Don Eduardo ang kanyang anyo. Maganda siya, maayos ang pananamit, malambing ang ngiti. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi niya makalimutan. Habang naglalakad sila sa sala patungo sa kusina, ang mga mata ni Serena ay parang naglalakbay sa bawat sulok ng bahay. Tinitigan niya ang mga kasangkapan, ang mga painting sa dingding, ang laki ng hardin. Parang iniimbentaryo niya ang lahat, parang sinusukat kung magkano ang halaga ng bawat bagay. Hindi ito ang tingin ng isang bisitang natutuwa sa bahay. Ito ay tingin ng isang taong nag-e-evaluate. Sa buong hapunan, nanatiling magalang si Serena. Tinanong niya si Don Eduardo tungkol sa trabaho niya bilang civil engineer,
tungkol sa pagreretiro, tungkol sa buhay niya ng mag-isa sa malaking bahay. Ngunit sa likod ng mga tanong na iyon, may mga katagang parang may ibang kahulugan. Mahalaga po ba ang maintenance ng isang bahay na ganito kalaki? Paano po ang mga plano niyo para sa hinaharap? Si Miguel ay hindi napapansin ang mga bagay na ito. Siya ay masyadong abala sa pagtingin kay Serena ng may paghanga. Para sa kanya, si Serena ay perpekto. Ngunit para kay Don Eduardo, may isang maliit na tinik na nagsimulang tumusok sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang umalis, naalala niya ang huling usapan nila ni Beatrice bago siya pumanaw. Nakaupo sila sa gilid ng kama noon. Mahina na ang boses ng kanyang asawa dahil sa sakit, ngunit malinaw pa rin ang kanyang mga payo. Eduardo, sabi ni Beatrice, protektahan mo si Miguel, huwag hayaang maulit ang nangyari sa lola ko. Pinakasalan siya ng isang lalaki dahil sa bahay at pensyon. Nawala ang lahat sa kanya. Ang ngiti ay madaling ibigay, pero ang tunay na pag-ibig kailangang patunayan sa gawa. Mula noon, dala-dala na ni Don Eduardo ang babalang iyon. Kaya nang makita niya si Serena, agad na bumalik sa kanya ang mga salitang iyon ni Beatrice. Hindi siya galit, hindi siya mapanghusga. Ngunit bilang isang ama na nawalan na ng asawa, alam niya na kailangan niyang maging maingat. Alam niyang mahirap paniwalaan ng isang anak na ang taong minamahal niya ay maaaring may ibang hangarin. Pero bilang ama, may pananagutan siyang protektahan ang anak kahit na ang proteksyon na iyon ay hindi agad nauunawaan. At sa mga sumunod na buwan, ang mga maliliit na bagay na iyon ay unti-unting naging mas malalaking tanong. Isang linggo ng gabi, dinala ni Miguel si Serena sa bahay para sa kanilang unang opisyal na hapunan. Maaga pa si Don Eduardo nang naghanda. Inayos niya ang mesa, niluto ang paboritong adobo ni Beatrice at inihanda ang kanyang puso para sa pagkikita. Dumating sila ng bahagya ng late si Serena. 3 na oras ang nalampas. Ngunit nang pumasok siya sa pintuan, may ngiti siyang dala na parang walang problema. Maayos ang kanyang pananamit, simple pero eleganteng damit na kulay beige. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang ngiti ay mainit at maganda. Magandang gabi po, Don Eduardo, sabi niya ng malambing. Pasensya na po sa pagkahuli. Nagka-traffic po kasi papunta rito. Matatag ang kanyang pakikipagkamay, diretso ang tingin. Parang isang babaeng may tiwala sa sarili. Pagkatapos ng pagbati, agad niyang tiningnan ang paligid at sinabi, "Ang ganda po ng bahay niyo, may karakter po ito. Parang matibay ang buto nito. Parang matagal nang nakatayo at puno ng kwento." Nang marinig ni Don Eduardo ang salitang iyon, may bahagyang kakaiba siyang naramdaman, ngunit ngumiti na lamang siya at inimbitahan silang kumain. Sa buong hapunan, nanatiling magalang at masigla si Serena. Tinanong niya si Don Eduardo tungkol sa kanyang buhay bilang civil engineer, tungkol sa mga proyekto na kanyang ginawa, tungkol sa kung paano siya nagretiro sa edad na 62. Masaya po ba kayo sa pagre-retiro? Tanong niya ng may interes. Mahal po ba ang pagpapanatili ng isang bahay na ganito kalaki kapag mag-isa na lamang? Ang mga tanong ay parang natural na usapan, parang anak na nag-aalala sa ama, ngunit sa bawat tanong parang may timbang na iba. May mga tanong tungkol sa kung aktibo pa ba ang kanyang mga investment, kung gaano karami ang gastos sa isang buwan, at kung paano niya pinaplano ang kanyang mga susunod na taon. Si Miguel ay nakikinig lamang ng may ngiti. Para sa kanya si Serena ay tunay na interesado sa kanyang ama. Ngunit para kay Don Eduardo, iba ang nararamdaman niya. Parang ang bawat tanong ay may sukat. Parang sinusuri siya. Parang iniisip kung magkano ang halaga ng lahat ng bagay sa paligid. Sa kanyang isip, muling bumalik ang boses ni Beatrice. Eduardo, mag-ingat ka sa mga taong masyadong interesado sa ating buhay, lalo na sa ating kinabukasan. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya naghusga agad. Ngunit sa gabing iyon, habang naghuhugas siya ng pinggan pagkatapos nilang umalis, may malalim siyang iniisip.
May isang bagay sa mga mata at tanong ni Serena na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay puno ng mga ngiti na maaaring may iba pang kahulugan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kailangan niyang maging mas maingat pa kaysa dati dahil ang anak niya ay umiibig. At bilang ama, siya ang may pananagutan na protektahan si Miguel. Kahit na sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti nang nagbago ang mga usapan sa pagitan ni Miguel at Don Eduardo. Hindi na direktang nanggagaling kay Serena ang mga ideya. Sa halip, dala-dala ito ni Miguel tuwing bumibisita sa bahay tuwing linggo. Dad, nakikita ni Serena na sayang naman ang laki ng bahay natin, sabi ni Miguel ng may pag-aalala. Isa ka lang pong nakatira rito, ang daming kwarto na walang gamit, sayang ang maintenance. Tahimik na nakikinig si Don Eduardo habang iniinom ang kanyang kape. Ngumiti siya ng mahina, ngunit sa kanyang dibdib ay may tumitibok na pag-aalala. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi nagmula kay Miguel. Ito ay mga binhing itinanim ni Serena sa isip ng anak niya. Minsan pa, ipinahayag ni Miguel ang isa pang mungkahi. Sabi ni Serena, baka mas makatipid kung lumipat kami dito, mas malapit kami sa iyo. Magiging masaya rin po tayong magkakasama bilang pamilya at makakatipid din sa upa ng apartment namin. Sa bawat pagkakataon, magalang na sumasagot si Don Eduardo. Naiintindihan ko ang iniisip niyo, anak, ngunit mahalaga sa akin ang aking privacy. Hindi pa ako handa para sa ganitong pagbabago. Ngunit hindi tumigil doon ang mga tanong. Unti-unti nagsimulang lumabas ang mga usapin tungkol sa hinaharap. Pa, may plano po ba kayo tungkol sa last will? Nai-update nyo na po ba? Tanong din tungkol sa estate planning at kung sino ang magmamana ng bahay at mga investment. Sa likod ng mga tanong na iyon, si Don Eduardo ay tahimik na kumilos. Hindi niya ipinakita ang kanyang pag-aalala kay Miguel. Sa halip, lihim siyang nakipagkita sa kanyang abogado. Dala niya ang lahat ng papeles tungkol sa trust fund na itinayo ni Beatrice, 15 taon na ang nakalipas. Gusto ko ng maayos na prenuptial agreement, sabi niya sa abogado. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa anak ko, kundi dahil gusto kong protektahan siya. Nang dumating ang araw na hiniling ni Miguel ang singsing ng kanyang ina para kay Serena, pumayag si Don Eduardo. Ang singsing na iyon ay espesyal. Ito ay minana mula kay Beatrice. Ngunit sa parehong linggo, tinawagan niya muli ang abogado upang tiyakin na ang lahat ng proteksyon ay nasa lugar na. Hindi siya galit kay Serena, hindi rin niya sinisisi ang anak niya sa pag-ibig. Ngunit bilang isang ama na nakita na ang hirap ng buhay, alam niya na ang pag-ibig ay dapat may takip. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagiging bulag sa katotohanan. Sa bawat gabi, bago matulog, binubuksan niya ang larawan ni Beatrice at bumubulong, "Ginagawa ko ang lahat para sa ating anak. Sana mapatawad mo ako kung masyado akong maingat." Ngunit habang papalapit ang kasal, lalong lumalakas ang pakiramdam ni Don Eduardo na may isang bagay na hindi magiging simple. Dumating din ang araw ng kasal. Isang magandang venue sa labas ng lungsod ang pinili, isang dating malaking bahay na ginawang reception hall. Ang mga bulaklak ay sagana, ang pagkain ay masarap at ang musika ay malambing, isang kasal na puno ng karangyaan tulad ng pangarap ni Serena. Si Don Eduardo ay tahimik na nagmasid sa lahat. Nakita niya kung gaano kasaya ang kanyang anak na si Miguel. Ang mukha nito ay nagniningning habang hinahawakan ang kamay ni Serena. At si Serena naman ay maganda sa puting damit na pangkasal. Ang ngiti niya ay malapad at mainit sa harap ng mga bisita. Bago ang kasal, may isang bagay na kailangang ayusin. Ang prenuptial agreement, iminungkahi ito ng abogado ni Don Eduardo bilang karaniwang praktika para sa mga pamilyang may malaking ari-arian. Bagamat nahirapan si Serena at sinabi niyang parang walang tiwala sa kanya ang pamilya,
Pumayag din siya sa huli, pinirmahan niya ang papeles 4 na araw bago ang kasal. Sa reception, lumapit si Serena kay Don Eduardo. Hinalikan niya ito sa pisngi at bumulong, "Salamat po sa lahat, Dad. Kayo po ang pinakamabait na biyenan na maaasahan ko." Bilang regalo sa kasal, ibinigay ni Don Eduardo ang halagang 25,000 dolyar, humigit kumulang 1,400,000 piso. "Para sa inyong simula," sabi niya ng may ngiti, "gumamit niyo ito ng matalino." Matapos ang honeymoon, lumipat sina Miguel at Serena sa apartment ni Miguel sa lungsod. Isang 2-bedroom unit na binili niya gamit ang sariling pera bago pa sila magkakilala. Si Don Eduardo ay nanatiling masidhi sa pagmamasid, ngunit hindi niya ito ipinakita. Tuwing linggo, kapag bumibisita si Miguel, naririnig niya ang mga kwento, kung paano masaya si Serena sa bagong buhay, kung paano siya nag-iisip ng mga plano para sa hinaharap. Si Don Eduardo ay nakikinig ng mabuti, ngumiti at tahimik na nag-aalala sa loob. Sa study room na laging nakakandado, binuksan niya minsan ang fireproof cabinet. Doon nakita niya ang mga dokumento ng trust fund na itinayo ni Beatrice 15 taon na ang nakalipas. Ang bahay, ang mga investment, ang life insurance, lahat ay protektado. Lahat ay para kay Miguel. Hindi niya sinabi ito kay Miguel. Hindi pa. Gusto niyang bigyan muna ng pagkakataon ng anak na maging masaya. Gusto niyang maniwala na ang pag-ibig ni Miguel ay sapat na proteksyon, ngunit sa kanyang karanasan bilang isang ama at bilang asawa ni Beatrice, alam niyang ang pagmamahal ay dapat may takip. Sa bawat gabi, habang tinititigan ang larawan ni Beatrice, bumubulong siya ng mahina. "Ginagawa ko ang lahat para sa ating anak. Sana tama ang ginagawa ko." Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa kasal, unti-unti nang nagbago ang takbo ng buhay ni na Miguel at Serena. Isang araw, ibinalita ni Miguel sa kanyang ama na si Serena ay nagbitiw na sa kanyang trabaho sa marketing. Ayaw na raw niya, Dad. Sabi niya masyadong stressful at underpaid. Gusto niyang mag-focus muna sa pagbuo ng sariling freelance consulting business, sabi ni Miguel nang may pagmamalaki. Tahimik na nakikinig si Don Eduardo. Ngumiti siya para sa anak, ngunit sa kanyang isip ay may tumataas na pag-aalala. Mula noon, si Miguel na ang nagbabahala sa lahat ng gastusin, upa, pagkain, kuryente, at maging ang personal na pangangailangan ni Serena. Sa mga sumunod na buwan, lalong lumakas ang mga mungkahi ni Serena. Sa pamamagitan ni Miguel, paulit-ulit na sinasabi na mas makakabuti kung lumipat sila sa malaking bahay ni Don Eduardo. "Sayang naman po ang laki ng bahay, Dad. Ikaw lang naman ang nakatira. Pwede kaming tumulong sa maintenance. Mas magiging masaya rin po tayong magkakasama," ang sabi ni Miguel habang inuulit ang mga salitang nanggaling kay Serena. Hindi lamang iyon, may mga panahon ding iminumungkahi na kailangan raw i-renovate ang bahay, baguhin ang kusina, ayusin ang hardin at gawing mas moderno. Si Serena mismo ang nag-alok na siya ang mamamahala sa mga kontraktor at lalo pang lumalim ang mga tanong tungkol sa kalusugan at pinansyal na sitwasyon ni Don Eduardo. Sa bawat pagkakataon, magalang na tumatanggi si Don Eduardo. "Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala, anak, ngunit masaya ako rito. Mahalaga sa akin ang aking privacy at katahimikan." Isang linggong hapon, habang sila ay magkasama sa veranda, hindi na napigilan ni Don Eduardo. Tinapik niya ang balikat ng anak at sinabi ng mahinahon, "Miguel, may mga bagay akong napapansin. Ang daming mungkahi tungkol sa bahay at pera. Hindi ko sinasabi na masama si Serena, pero nakikita ko ang pattern. Mag-ingat ka, anak." Ngunit si Miguel ay umiling. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkabigo. "Dad, masyado ka pong protective."
Si Serena ay mabuti, sinusuportahan niya ako. Gusto niya lang ng magandang buhay para sa amin. Bakit po parang lagi niyo siyang pinagdududahan? Nang marinig ang mga salitang iyon, parang may tumusok sa puso ni Don Eduardo. Hindi siya nagalit, naiintindihan niya ang anak. Ang pag-ibig ay maaaring maging bulag sa simula. Ngunit bilang ama, masakit din sa kanya na makita ang anak na hindi pa handang makita ang buong larawan. Sa gabing iyon, habang mag-isa siya sa study room, hinawakan niya ang larawan ni Beatrice. Mahirap pala talaga ito, Beatrice, bulong niya. Gusto kong protektahan siya, pero ayaw niyang maprotektahan. Hindi pa tapos ang kwento. Ang mga mungkahi ay patuloy na dumarating. At ang tahimik na pag-aalala ni Don Eduardo ay unti-unting nagiging mas mabigat. Kinabukasan ng umaga, dumiretso si Don Eduardo sa apartment ni Miguel. Hindi siya naghintay ng imbitasyon. Alam niyang kailangan ng harapin ang sitwasyon. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Miguel na nakatayo sa kusina, hawak ang isang tasa ng kape na parang ang tanging hawak na pag-asa. Si Serena naman ay nakaupo sa dining table. Ang mukha ay may halo ng pagtatanggol at bahagyang pagmamalaki. "Good morning, Don Eduardo," sabi ni Serena nang bahagyang nakataas ang kanyang baba. Tumayo si Don Eduardo sa harapan niya. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagalit ng malakas, ngunit ang kanyang boses ay matatag at seryoso. "Pumasok ka sa study room ko," sabi niya ng diretso. Hindi iyon aksidente. Naging tahimik sandali ang buong apartment. Si Serena ay tumingin kay Miguel bago sumagot. "Pumunta lang po ako para mag-water ng halaman tulad ng hiningi ni Miguel. Nakita ko ang susi. Ang pinto po ay bahagyang nakabukas. Hindi ako nanghuli. Nag-aalala lang po ako. Kayo po ay matanda na. Mag-isa sa malaking bahay. Gusto lang naming malaman ang totoong sitwasyon ng pamilya para sa hinaharap." Si Don Eduardo ay tumingin ng mahinahon sa kanyang manugang. Sa kanyang isip, parang binuksan niya ang lahat ng mga pangyayari sa nakalipas na 2 taon. "Sa 2 taon mula nang makilala mo si Miguel," sabi niya ng mahina pero malinaw, "ikaw ay tumigil sa trabaho 3 linggo pagkatapos ng honeymoon. 22 buwan na ang nakalipas, ngunit wala pa ring stable na kita. Si Miguel ang nagbabayad ng lahat, upa, pagkain, kotse mo, at maging ang bakasyon nyo sa Costa Rica. Paulit-ulit mong iminumungkahi na lumipat kayo sa bahay ko. Sinasabi mong masyado akong matanda para mag-isa. Sinasabi mong sayang ang laki ng bahay. Tinatanong mo rin tungkol sa last will, sa estate planning, at kung ano ang mangyayari kapag wala na ako." Napatigil si Serena. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Si Miguel ay tahimik na nakikinig. Ang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. "Hindi ko sinasabi na masama ang loob mo," dagdag ni Don Eduardo. "Ngunit bilang ama, may pananagutan akong protektahan ang anak ko. At sa mga nakikita ko, may pattern na hindi ko maaaring baliwalain. Sa loob ng apartment na iyon, ang hangin ay parang biglang naging mabigat. Si Serena ay naghahanap ng mga salita, pero sa pagkakataong iyon, ang kanyang mga dahilan ay parang hindi na sapat. Si Don Eduardo ay hindi nanalo sa pagtatalo na iyon. Siya ay isang ama na nagmamahal, at sa pagmamahal na iyon, kailangan niyang ipakita ang katotohanan kahit na masakit ito sa kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, alam niyang ang buhay ng pamilya nila ay hindi na muling magiging pareho. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, iminungkahi ni Don Eduardo na sumama si Miguel pabalik sa bahay. Walang imik na sumunod ang anak. Magkahiwalay silang nagmaneho, ngunit sa rear-view mirror, hindi inalis ni Don Eduardo ang tingin sa sasakyan ng anak. Parang noon pa man, si Miguel ay bata pa at sumasama sa kanya sa garage tuwing Sabado. Pagdating sa bahay, diretsyong nagpunta si Don Eduardo sa study room. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, binuksan niya ang pinto sa harapan ng anak. Ang deadbolt ay tumunog ng mahina
Ang hangin sa loob ay malamig at tahimik, parang isang silid na puno ng alaala. "Umupo ka, Miguel," sabi niya ng mahinahon. Pumasok si Miguel at tumayo sa gitna ng silid. Si Don Eduardo ay lumapit sa fireproof cabinet at dahan-dahang binuksan ito. "Ang lahat ng ito ay itinayo ng iyong ina 15 taon na ang nakalipas," simula niya. 2 taon bago siya magkasakit. Hindi dahil alam niyang aalis siya ng maaga, kundi dahil natakot siyang maulit ang nangyari sa lola niya. Nawalan ng lahat dahil sa isang lalaking pinakasalan para sa pera. Ipinaliwanag niya ng detalyado. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 40 milyong piso. Ang investment accounts na nasa halagang halos 50 milyong piso. At ang life insurance na kapag ginamit ay magdadagdag pa ng 23 milyong piso, kabuuang halos 115 milyong piso. Lahat ay nasa trust, lahat ay protektado. Kahit manatili si Serena sa tabi ni Miguel sa loob ng 50 taon, wala siyang legal na karapatan sa mga ito. Si Miguel ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mukha ay seryoso, parang sinusubukang intindihin ang lahat. Kumukuha si Don Eduardo ng isang sobre mula sa drawer. Ang sulat kamay ni Beatriz ang nasa harapan. Ang tinta ay bahagyang kumupas na, ngunit ang sulat ay malinaw pa rin. "Ito ang huling sulat ng iyong ina para sa iyo," sabi niya nang bahagyang nanginginig ang boses. "Hiningi niya sa akin na ibigay ito kapag tamang panahon na. Matagal ko nang dala-dala ito." Kinuha ni Miguel ang sobre, binuksan niya ito at binasa ng tahimik. Sa ilang sandali, nabasa niya ng malakas ang isang bahagi ng sulat. "Huwag kang magtiwala sa mga ngiting sobrang lapad. Kapag may nakikita silang kayamanan, magmasid ka sa mga taong mabuti pa rin kahit wala silang makukuha. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nanggagaling sa kung ano ang maibibigay mo, kundi sa kung sino ka talaga." Napatigil si Miguel. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, parang niyakap siya ng ina mula sa langit. Si Don Eduardo ay tumayo sa tabi ng bintana, hinahayaan ng anak na lumabas sa kanyang damdamin. Sa kanyang puso, alam niyang natupad na niya ang pangako kay Beatriz. Ang silid na nakakandado sa loob ng 12 taon ay sa wakas ay nabuksan. Hindi para sirain ang tiwala, kundi para iligtas ang anak niya. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pa tapos. Kailangan pang harapin ni Miguel ang kanyang asawa. Bumalik sina Don Eduardo at Miguel sa apartment. Si Serena ay nakaupo sa sofa. Ang mukha ay maayos na at may makeup. Parang naghanda siya para sa laban. Ngunit si Miguel ay nakatayo sa gitna ng sala na may lakas na bago. "Serena," sabi niya ng mahinahon pero matatag, "nasa shared account natin, mula nang ikasal tayo, ako ang nag-contribute ng mahigit 5 milyong piso. Ikaw naman, halos wala. 22 buwan kang walang stable na trabaho. At ngayon, alam ko na ang totoo." Naging tahimik si Serena, sinubukan niyang magpaliwanag. "Miguel, hindi mo naiintindihan ang pressure sa akin. Gusto ko lang ng magandang buhay para sa atin. Akala ko may access tayo sa bahay ng daddy mo. Akala ko," ngunit si Miguel ay umiling. "Hindi mo ako minahal para sa akin. Minahal mo ang posibilidad na may kayamanan sa likod ko. Ang mami ko ay nag-iwan ng sulat para sa akin. Tinuruan niya akong magmasid sa mga taong mabuti pa rin kahit walang makukuha." Sa huli, si Serena ay tumango, walang luha, walang galit na malakas, tanging isang malamig na pagtanggap. "Bigyan mo ako ng 2 araw para makaalis," sabi niya. At ganoon na nga ang nangyari. Ang proseso ng diborsyo ay tumagal ng 4 na buwan. Ang prenuptial agreement ay nanatiling wasto at epektibo. Pagkatapos nito, naging mas malapit sina Don Eduardo at Miguel.
Tuwing gabi, binubuksan nila ang study room at tinitingnan ang mga alaala ni Beatrice, mga lumang litrato, mga recipe cards na sulat kamay, ang thesis niya noong 1988 at ang birthday card na may sulat na "We get more time, let's not waste any of it." Isang gabi, habang sila ay nakaupo sa veranda, sinabi ni Miguel, "Dad, may nakilala ko, si Ruth, isang structural engineer, simple, matalino. At noong unang date namin, siya pa ang nagbayad ng kanyang bahagi." Sabi niya, hanggang sa ika-4 na date raw. Ngumiti si Don Eduardo. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, ang ngiti niya ay tunay at magaan. "Gusto kong makilala siya kapag handa ka na." Ang study room ay nanatiling may parehong kombinasyon. Abril 9, 1961, hindi na ito kailangang baguhin dahil ngayon ang silid na iyon ay hindi na lugar ng lihim at takot. Ito ay naging lugar ng alaala, aral at pag-ibig ng isang ina na nagprotekta sa anak niya kahit wala na siya. Si Don Eduardo ay tumingin sa anak niya at sa kanyang puso ay nagpasalamat. Ang pamilya nila ay hindi na perpekto, ngunit mas matatag na. Walang sikreto, walang pagdududa, tanging pagmamahalan at katapatan na natutunan sa pinakamahirap na paraan. At sa bawat linggo, habang sila ay magkasamang kumakain, ramdam nila ang presensya ni Beatrice, ngumingiti sa kanila mula sa langit.